So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, request videos as promise. Tatapusin natin yung month ng June ng remaining request videos or mga request nyo. Okay, so ito Lil Jon vs EJ Power. Since alam ko mainit si EJ Power ngayon, especially sa tournament, kasi at lalo ngayon may paparating na laban si EJ Power kontra kay Romano. Tangina, anong klaseng battle kaya mangyayari doon? So kita-kits tayo sa June 29 guys. Kita-kits tayo doon. Okay, so ito Lil Jon vs EJ Power. Sakto nung nagre-review ako ng mga notes ko, nakita ko may nag-request ng Lil Jon vs EJ Power. So shoutout kay Joe Benson Dallas sa nag-request ng battle na to. So syempre nakaka-miss, 'di ba? Kasi si Lil Jon, alam naman natin, 'di ba? So rest in peace, bayaw Lil Jon. Pero nakaka-miss, no, kasi nung mga panahon na bumabattle si Lil Jon is hindi pa ako fan ng battle rap or ng flip top. Pero yung mga battles naman ni Lil Jon is nasa flip top, so pwede nating panoorin, pwede nating balikan, 'di ba? Pero si Lil Jon, isa yan sa mga nakakatawang bumatel, pero kaya rin niya talaga magseryoso, 'di ba? Pero yun, as we move on, Lil Jon vs EJ Power, reviewin na natin to guys. So shoutout kay Joe Benson Dallas. Let's go. Pinili niya mauna si Lil Jon. Tig-2 minuto dapat, sundan natin yung oras. Unang banat kay Lil Jon. Shoutouts ka pala, Webcaps, www.webcaps.com. Game. Unang banat, Lil Jon. Buwelta pala itong 3. Pakinggan. Yo, bago yung simulaan, Boss Ari, konting intro muna. Konting info para kay EJ. EJ Power, yung pangalan nakakarindi. Kung may power ka, EJ, eto bumbilya. Sige nga, gawin mo nga itong mapasinde. O ano? Di ba yung kapangyarihan taglay peke, huwag kayong papasilaw. Ako ang may totoong power. Umiilaw! Party, party! Joe! Joe! Kung pumunta kayo para sa bars, makinig kayo! Kung pumunta kayo para sa bars, makinig kayo! Makinig kayo mamaya kay Looney at Tipsy D. Gusto niya ba? Oo nga pala, no? So itong event pala na to is Isabuhay Semifinals. So ito yung battle na unang-una kong battle na napanood na nagpahook sa akin, yung Tipsy D Looney. So yun, nakwento ko na yun sa inyo. So huwag natin balikan. Tipsy D. Gusto niya ba makarinig ang masasakit na salita? Tinalo ka ni Jonas. Yun ang masakit. Nilampasok ka ni Jonas. Pagkatao mo'y napagtawanan. At yun ang dahilan ba't nagbuklo ka sa Japan. Magpapabook ka na naman ng ticket malamang. Dahil sa pagkakataong to, ikaw ay tatalunin na naman. Yung pagkadaan mo kay Jonas, masyado mong dinamdam. Sa bagay, ganyan naman tayo. Lumalayo pa nasasaktan. So na-review ko na yung battle na yun, and yun parang rookie days ata parang ilang battle pa lang ni Jonas, no. Pero ang lakas din ni Jonas doon. Na-review ko na yun at malakas talaga si Jonas nung gabi na yun. Good. Marahil ngayon lahat sa akin ay biglang magtataka. Isipin nyo si Lil Jon ngayon kumakanta na. Baka kasi akala mo hindi ko yun kayang gawin. Tarantado ka yung kaya mo, kaya akong doblehin. O gusto mo sayawan naman? Tara! Tara! Utusan tayo ng talento. Putang ina mo, kahit drawing, lalabanan kita. Nagkampiyon ako sa Manila. Malamang alam mo yun. Napadpad ako ng Cebu, lumamon ako ng buong division. Totoo, nag-aantay nga ako ng tryout sa Central Luzon para lang pakita at pamukha ko sa iyo kung paano ulit magkampiyon. Kasi, yun ang bagay na di mo pa nararanasan sa tanang buhay mo. Dapat nga, champion na lang pinangalan sa akin ng nanay ko.
sunilang ka sa mundo, kakambal mo ang salitang kabubuhan. Kung tingin mo sa sarili mo, magaling ka, tawag dyan kagaguhan. Ako? Oo, bihira magseryoso. Halos puro kalokohan. Kaya hayaan mo sa birthday mo, reregaluhan kita ng alarm clock para magising ka lang sa katotohanan. Biin ang flip top! Ulul. Huwag kang ang makulit. Alam naman na lahat ang pagiging gwapo mo pilit. Akala nga ng kababaihan, biko ako. Tingin nila sa akin, malagkit. Nahiya nga ako sa init ng B-side. Lumelevel pa sa hotness ko, shit. Malalim daw dimple niya. Baka akala mo cool. Malalim pala, di gawin natin niya swimming pool. Di porkit may dimple ka, akala mo kinapogi mo yan. Tarantado ka ba? Ako? Di ko kailangan ng dimple. Ngiti ko pa lang pang romansahan at ang ina. Yang kapogi ang sinasabi mo, halos pagsigawan mo at ibulgar. Ako, yung pagiging gwapo ko, alam ko kung paano ko ilugar. Uy, time na. Bitin na. Bitin ako doon sa round 1 ni Lil Jan. So, sa pagkakaalam ko, ito yung first time na marireview natin si Lil Jan sa channel natin. Tama ba? So, it's been 2 years na. So, nag-umpisa tayo July 1, 2022 and magju-July 1, 2024 na. So, almost 2 years. Diba? So, ilang days na lang 2 years na yun yung channel natin. Pero, sa pagkakatanda ko, ito yung first time. Sa pagkakatanda ko lang syempre kung meron man, nakalimutan ko na. Pero, sa pagkakatanda ko, ito yung unang-unang review natin kay Lil Jan. Kaya, para sa akin, nakakabitin yung pinakitang round 1 ni Lil Jan. More on jokes more on pagpapatawa sobrang na-entertain ako doon sa round 1 ni Lil Jan. Nagustuhan ko yung handa niya doon, nagustuhan ko yung timpla niya doon sa mga bara niya or sa mga linya niya. Nagusto ko yung pagiging balanse ng jokes, ng mga di natin alam kung seryosong mga banat ba yun, pero ang ganda lang nung pagkaka-construct ni Lil Jan sa round 1. And even naka form of joke siya. Andun pa rin yung mga patama niya kay EJ Power na masasabi kong direkta. So sobrang balanse ng round 1 ni Lil Jan. Andun yung mga jokes, andun yung mga atake, yung mga suntok ni Lil Jan para kay EJ Power, 'di ba? So ang ganda ng mga angulo. Yung angulo na ginamit ni Lil Jan dito kay EJ Power is syempre fresh kasi ito yung sabi nga pagbabalik ni EJ Power kasi natalo siya kay Jonas, which is na review natin yun. And syempre yung pagbalik ni EJ Power, isa sa mga magiging bagong angulo kay EJ Power is yung yung pagkatalo ni EJ Power kay Jonas, 'di ba? So yun, yung transition from tinalo ka ni Jonas sa pagiging kampiyon, 'di ba? So ang ganda nung basta well constructed yung linya o yung round 1 ni Lil Jan para sa akin. Tapos sobrang balanse pa kasi andun yung jokes, andun yung mga suntok na direkta kay EJ Power. So para sa akin, malakas tong round 1 ni Lil Jan na paghalo-halo niya yung iba't ibang elemento ng battle rap. So pasado yon and na-entertain ako doon. Maganda yon, nagustuhan ko yon. Round 1 EJ, pakinggan natin. Yo! Magandang gabi. Oh my God, I can't speak Tagalog. Jesus Christ. The Bay is back. More handsome than Alden Richards. You know what is Richards? Wala na akong power, kailangan ko na mag-recharge. Kaya kamusta, Mr. Lil Jan Joaquin Borgago? Kamusta pagiging negrong tatuan mo? Alam ko masakit magpalagay niyan. Yun ay totoo. Pero sige, kung matapang ka bro, magpatato ka nga kay batas ng puki sa noo. Yo,
Sa mga hindi nakakaalam, 7,000 milya pa inilipad ko para lang maipagpatibayan. 6 na buwan nagkulong sa dilim, ngayon kumawala kaya liwanag ay nasisilayan. Malayo man yung narating ko, nakalingon pa rin sa pinanggalingan. Kaya sinisigurado ang walang binatbat yang rebat mo sa pagbabalik ko sa sariling bayan. Fresh from Colorado, emosyon na halo-halo, may konting jet lag pa mga pre. Ba't ba ako bumalik? Wala eh, nakaka-boring sa tate. Eh ikaw, fresh from sunugan? Wala akong pake. Maaabo ka pa rin sa akin na matindi. Tandaan mong galing ako sa lugar na legal ang pagsindi. At pagwapuhan baka mo? Fuck. Arik, hindi ko na maspit yung bars ko. Tang-inang yan. Paano sa sobrang gwapo ko, pati bars ko ayaw na akong iwanan. Tapos ito tatapat mo. Ito na ba'y sinasabi mo mas guwaping sa akin? Gago, sobrang sagwa ng mukha mo. Dapat pangalan mo, shit happens. Ano bang tawag mo sa pormahan mo? Pormahan na klas? Ulul, mukha ang tindero ng itlog ng pugo sa bus. Gago. At balita ko, binansagan ka raw na dick man. Huwag na huwag mo akong hakamunin, Lil Jan. Titi bars? Yung titi mo, wala sa titi ko yan, pare. Dahil yung titi ko, laging tumatayo, may maupuan lang yung mga babae. Ano bang feeling mo pag naglabas ka ng titi? Cute ka na yan? Palabas-labas ka pa ng titi eh. Jutes ka naman? Kaya kung palakihan ng titi, wag na wag ka sa akin magyayabang. Dahil yung buong titi mo, lambi ko pa lang. Gago. Anong akala mo? Puro comedy ako, aba nahihibang ka bro. Kahit may dyan ka sa pangalan ako, magbibinyag sa'yo. Talagang matitibag na to. Kikitilin ko ang mga abno. Titiyak hindi makakatakbo. Di porket adik kayo, mapapagulong nyo ako, kayo pagugulungin ko. Ako si General Bato. Huwag mo nang asahan na merong ambarang tatatak. Kasi para ang si Hitmonlee, wala ang sapak. Tanggapin mo na lang sa sarili mo. Para kang si Hitmonlee, wala kang sapak. So, sa mga di nakilala kay Hitmonlee, Pokemon yon. So, sa mga Pokemon fans dyan, syempre kung maririnig yung pangalan ni Hitmonlee, ma-alarma kayo na, uy, tangina Pokemon yun ah. So, si Hitmonlee, ano siya, connected pa rin naman sa bara na inispit ni EJ Power na wala kang suntok. Kasi si Hitmonlee is puro siya sipa. So, ayun. Yun yung ano niya. Kung paano siya makipaglaban sa mga kapwa niya Pokemon. Yun. Sipa lang. Sipa. So, ayun. Habang na-post natin, ayoko sanang mag-post eh. Kaso, kung mapapanood nyo to ngayon, baka may mga hindi syempre, laos na, hindi naman sa laos. Parang hindi na masyadong napapanood na yung Pokemon eh, 'di ba? Kasi natapos na nga yung journey ni Ash, 'di ba? So baka hindi nyo or or hindi nyo maintindihan yung Hitmonlee walang sapak. So ayun. Si Hitmonlee yung Pokemon nga. Then dito sa part na to, lumalamang na si EJ Power kay Lil Jan. Mamaya i-breakdown natin yung parehas nilang atake kasi meron tayong nakitang common attack nila sa isa't isa and siguro doon na lang tayo mag-base. And ayun, basta sa part na to lamang na si EJ Power para sa akin. General Bato! Huwag mo nang asahan na merong ambarang tatatak kasi para ang si Hitmonlee, wala ang sapak. Tanggapin mo na lang sa sarili mo. Naubod ka ng wak. Kaya kahit ano pang sabihin mo, I don't give a fuck, ganun. Ay, tapos na pala. Okay, tapos na pala. Sa pagkakaalam ko, may ganong linya rin si... Dito rin kasi ginanap yung Smuggler's vs Rapido eh. So, sa pagkakaalam ko, since na-review na natin yung Smuggler's Rapido,
meron din ganong linyas, ganon din yung ender ni Rapido, no? Yung fuck, ganun. Ayun, ganon din yung ender ni Rapido. I think round 1 ata yun. So, ayun, malakas yung round 1 kasi ni Rapido that time laban niya kay Smug. So, magandang laban yun. So, ayun. Back to the game, Lil Jon versus EJ Power. Sabi ko nga sa inyo, meron silang common na attack sa isa't isa at ayun yung comedy, yun yung jokes. So sabi ko nga sa inyo, maganda yung pagkaka-construct ni Lil Jon sa round 1 niya, especially yung mga jokes na direkta, no? Masasabi natin direkta kay EJ yon. Malakas yon, na-entertain ako doon. Pero pagdating sa round 1 ni EJ Power, na overcome or na outpower ni EJ Power yung mga atake ni Lil Jon through jokes, no? Kita nyo naman, no? Mas malaman, mas marami yung mga jokes ni EJ Power compare sa mga jokes ni Lil Jon. Mas mabigat din, mas nakakatawa din yung mga jokes ni EJ Power compare sa mga jokes ni Lil Jon. So yun yung mga comparison sa dalawang MC na may parehas na pinakitang estilo sa round 1. Kung ano pa tayo, kung lalaliman pa natin yung pag-breakdown sa mga seryoso or mga hindi ko nga alam kung seryosong bara ba yun, diba? Basta yung mga linya nila, no, na hindi joke yung content, yung motive is mas naging powerful din si EJ Power doon, yung pagiging technical, no. So yun, lamang si EJ Power sa dalawang aspects ng battle rap, sa jokes tsaka sa pagiging seryoso or technical sa round 1. Pero dikit man to, mas naging mabigat lang, mas naging marami lang yung mga punches or mga haymakers ni EJ Power compare sa mga haymakers na generate ni Lil Jon sa round 1. Okay? So dikit lang to, it's a 9-8 EJ Power. Joe! Usapang titi ba? Aba, nagmamataas! Sino may Google? Type nyo titi. Eto lalabas! Oo. Tangina, sa laki na ito, kala nyo biik. Tindero ng pugo sa bus, tindero ka ng jaryong tik-tik. Usapang titi, shota mo, pabalik-balik ako. Sabi ko, suki ako! Alam mo, sabi niya, sarap, Lil Jon na to! At ikaw, gago ka. Sa rabat ko, panigurado aaray. Sa inyo, legal ang pagsindi. Sa amin, legal ang pagpatay. Fuck, Holy Jesus Christ. Eto ba? Oo, babalikan ko to ng mga salita, halos di nyo matunghayan. Puro tato, ako ang Bay. Galing Bay Langguan. Sabi na nga, Bay, tato na naman. Palibasa, di mo ko kaya sukatin, parang gamit mo maling timbangan. Hindi porkit wala kang tato, ay sa langit ang iyong pupuntahan. Matino, tapos talong may tato, kriminal agad. Asan ang katarungan? Baka magulat ka, mas marami pang banal na nasa kulungan. Joe, round 2. Alam niyo ba pinagkaiba namin ni EJ? Simple lang, siya umalis tapos nagbalik. Ako nagbabalik kahit di umaalis. Ako si Lil Jon, isang huwarang ama na pamilya ay tinataguyod. Kayod dito, kayod doon. Wala sa bokabularyo ko ang salitang pagod. Di ko to sinasabi sa inyo para lang manermon o magdrama. Ang pagiging mabuting ama sa anak, yun ang power ko talaga. Power! At hindi ka purong rapper. Mukha kang old school dancer. Isa ka sa nag-impluensya kay M-Site, magsuot ang putang inang jagger. Saksakan daw ng pogi, hayop, lakas ng power. Pwes bubunutin ko tong saksakan para mamatay ang power. Mag-ingay para kay Lil Breaker. Joe, patay ka sa bars ko kahit saan ka pa mag-hide out. Wala sa iyong sasaklolo kahit ikaw ay mag-tap out.
Kontrolado ko ang buhay niya, bawal mag-time. Patay sa akin ang power niyo, tawagin niyo akong Brown. Power, power, ulul! Di mo ako masisindak sa pangalan mo. Transformer ka ba? Hindi, di ba? Eh, ano bang inaasahan nyo? Pag nag-short circuit tong utak ko, tsak sabog tong power nyo, eh nagkaka-power ka lang putang ina mo pa nag-grounded ka sa nanay mo. Siya daw yung kamao ni Rousey na rumuronda ako yung logo ng uprising, sasapaking ka. Ako, aminadong dating janitor. Pero para sa akin, wala namang kaso. Tagal ko nang di naglilinis. Miss ko na maglampasok. Tandaan mo, tatay na ako, kaya di ka sa akin uubra kung usapang gulangan. Wag na wag mo akong susubukan, lalo kung ang laro, kupalan. Di ako galit. Gusto lang talaga katang bulyawan para kasi silang Seta at Nico, mga duwag. Nagkakaitlog lang kayo pag kumakain sa lugawan. Sa totoong buhay, mabait ako. Sa entablado lang ako marahas. Ako yung MC na napakasimple lang at minsan di nagmataas. Oo, yung sunod-sunod natalo ko noon, baliwala sa akin yung ungas. May mga tao talagang dadaan sa buhay natin para turuan tayo kung paano lumakas. Kaya salamat sa pagkakataon, Enigma. Kita mo naman, ni minsan di ako nagpabaya. Di mo ba alam, pinabalik ka lang para mapahiya? Ano ngayon ang pakiramdam na ay kaya aking winawalang niya? Gago ka ba? Kapalaran nga, pinapagulong ko, ikaw pa kaya? O ano, pakiramdam, di ba sa akin durog ka? Ba't ako papatato kay batas ang kaya itatunon, tuldok, sabog pa? Time! Okay, so yung round 2 naman ni EJ Power is hindi, ay ni Riljan is in, parang sobrang broad, no? Wala masyadong direct na linya para kay EJ Power. So yun lang yung napansin ko. Kung yung round 1 more on jokes tapos direkta kay EJ, yung round 2 naman naging flat tapos walang gaanong punches kay EJ. So medyo bumaba yung ano yun, yung power ni Lil Jan sa round 2. So round 2 tayo. Yung round 2, saksiyan nyo ang self-proclaimed disaster ng mundo kung paano masalanta. Pag ako naghangin malabayola magbutas, titiko maladragon nag-aamok nagwawala, dumudurato ng semilya mapapasubo katanga, betlog ko ang dahilan kung ba't patay ang iyong inay, niyanig ko yung double deck, lola mo ng lupaypay, thanks ko ang salarin sa ate mong lanat, flow ko ang dahilan kung ba't yung kepyas niya wasak, mga banat kung to hindi mo na marerebat, disaster ng mundo ako, disaster ng bilat. Fuck boy bars, baby! Kala mo, solve na ako? Di pa tapos yung verse ko. Yung asawa mong baboy, aatakin ko ng Angry Bird ko. Teka, Angry Bird, laos na yon, tang ina. Plants versus zombie na lang para mas maganda. Ako yung plant, siya yung zombie. Mas epic, di ba? Habang kinakain niya ako, tinitira ko siya. Naalala mo pa ba to? Tadhana lang siya. Ako, flip toppers. Tarantado ka talaga. Ang lakas mo maglagay ng lil sa pangalan, yan laki-laki mong tanga. Tapos ang lakas mo maglagay ng lil sa pangalan, ang laki-laki mong tanga. Tapos pinagmamalaki niya pa. Nag-improve na daw kokote niya. Congrats, yung utak mong gamunggo, may toge na. Gago. Tapos nagtayo pa sila ng pulo rap battle league. Kala mo naman makakasabay pa. Eh kung mag-rap yung mga puki ng inang to, kala mo bajay na. Tapos title ng liga nila, pulo. Patay na. Total, wala namang kwenta yung pulo nyo, bigay nyo na sa China. Gusto nyo ba ng real talk na pang clever? Si Lil Jan Hu yung gumawa ng peking page ng Flip Top Observer. Huwag mo nang i-deny, bes. Nagpa-poster ni FO para tumira ng palihim sa ibang MCs kasi sa personal hindi makapalag. Tumitira ng palihim kasi yung tapang niya hindi maihayag. Tapos pagdating sa trouble at suntukan, ang lakas pa magtawag. O diba, saksaan ng duwag, nakakatawang nagpakita ka ng burat pero di mo maipakita sa amin na meron kang bayag. Tapos hanggang ngayon tinitira mo pa rin yung huli mong nakalaban. Nananahimik na yung tao. Tapos na yung laban. Ikaw na yung nanalo. Di ka pa rin tumitigil sa panggagago. Bakit? Dahil pa sa mga sinabi niyang tagos sa buo mong pagkatao?
Aba, rap battle to Liljan. Anong gusto mo? Magpurihan tayo? Sige, pupurihin kita parang ganto. Proud na proud ako sa pagiging tanga mo. Huwag kang ganyan, Liljan. One love, one hip-hop tayo dito. Tapos kung makaasta, kala mo kung sino. Tapos fuckboy ka pa na damit. Ulul! Hanggang jakul ka na lang, iho. Magsama kayo ni Flow, mga dakilang salsalito. Total mahilig ka magsalsal, magbati na kayo ni Nico. Kasi ito'y pabebe ng pabebe, magaling magmagaling. Kilikili ng hinayupak, paitim ng paitim. Kaya si Liljan, nadikman na bading ng nabading. Kasi si EJ ay si EJ, pagwapings ng pagwapings. Okay. Ayun, so lamang no sa content, no, overall na lang siguro. Kasi kung pagbabasehan natin yung pinakita ni EJ Power sa round 1 compare sa round 2, para sa akin mas mas nag-evolve, mas naging mabigat, mas maraming mga punches, mas direkta kay Liljan compare sa round 1. Kasi yung round 1 para sa akin sobrang naging balanse ng atake ni EJ Power doon. Pagdating sa round 2 kasi mas naging parang nabawasan ng konti yung mga jokes, pero nadagdagan naman ng mas mga mabibigat na bara na direkta kay Liljan. So ayun, tapos yung flow pa, tawa ko dun sa flow. Yung mga jokes, yes, nakakatawa yung mga jokes niya. Ayun, katulad nga na sabi ko kay Liljan, medyo bumaba yung enerhiya niya dito sa round 2. Marami siyang mga flat moments dito. Wala din gaano mga punches, wala rin gaano mga direct para kay EJ. So ayun yung mga napansin ko sa round 2 ni Liljan. So may bumaba talaga ng konting enerhiya niya dito, tsaka in terms of punchlines and haymakers, bumaba. So 7 points for Liljan, so meron siyang 15 sa first 2 rounds. Kay EJ Power naman, mas lumakas siya dito. Kung malakas na yung nakita natin sa round 1, mas lumakas pa si EJ Power sa round 2. Mas dumami yung mga mabibigat na suntok niya, mas dumedirekta siya. Wala siyang sinasayang na mga linya sa setup pa lang andun na yung suntok, tapos pagdating sa ika-4 na linya, mabigat pa yung pinaka haymaker, diba? So solid na round 2 para kay EJ Power, plus yung mga jokes niya pa, pasok pa rin yun, hindi pa rin yun nagiging dragging para sa akin. So ayun, 10 points for EJ Power sa round 2. Mas malakas itong round 2 compare sa round 1. Yun yung pagkakakita ko sa battle. So, ayun. 19-15. Up by 4 points si EJ Power. First 2 rounds, EJ Power yun. 9-10, tsaka 8-7. Okay? Round 3. Yo! Ngayon, pagmasdan nyo kung paano to masisilat. Wawasakin ko ang disaster ng bilat. O sige, halika dito at tutumbungan kita. Mag-promise ka walang susumbungan na iba. O ano, bata pa at ito nagsusumbong. Disaster ng bilat, ako disaster ng tumbong. Joe, pati yung paggawa ko ng katakailan seta, sinisita. Mag-react ka gago kung andun ka. Hayaan mo gagawang kita, di lang isa, buong album pa. Ganun talaga pag bata. Kailangan pagtuunan ng atensyon. Para ang bata maitama, kailangan turuan ng leksyon. O diba? Rebat na multis? Yaw! Yung kagapuhan ko lutang, kahit suot di magarbo. Yung kagapuhan mo para lumutang, kailangan mong magtagal sa banyo. Di sa pagmamayabang, nagiging heartthrob ako sa bawat lalapagan ko na baryo. Kung may bayad nga lang, kada tatawagin akong pogi, matagal na akong bilyonaryo. Oh, you see? Guwapo, bilyonaryo, oyo, see? Shoutout nga pala kay Daddy Henry C. Pakyut at pabibo, kinamulatan niyang estilo. Kada battle, labas dimple, pinagyayabang pa neto. Pakonyo-konyo, benang flip-top, inangkin mo na iho. Umaalden ang peg, alden ang puta. Baka alden patrimonyo. Joe, yang titi mong hayop ka, sanga-sanga parang luya. Pagkatao mo, malambot pa sa kalabasa. Bihira kang mapansin, parang mustasa.
Di porkit pinatulang kita, tatawagin mo kung patola. Ano, gets mo? I think no. Because you doesn't know what is the motherfucking difference. O ano, baka akala nyo may reference. O mga putang ina nyo, huwag nga kayong utu-uto. Pag samasamahin nyo man ang luya, kalabasa, mustasa, patola, wala kayong ulam na mabubuo. Kanin baboy bars. Yow! At real talk, nakwento sa akin yung kababata mo noong panahon sa pag-ibig, ikaw daw ay inalat. Mga panahon na ang puso nagkaroon ng mga lamat. Pagtulo ng mga luha sa iyong mga mata, hindi raw maawat. Pero merong isang tao bumuo sa iyong pagkakawarat. Sa gabi ng pag-iisa, may labing lumapat, aking isisiwalat, na iyong halik na yun ang dahilan kung bakit naging kayo ni Raymart. Hayop ka ha! Tangina, fuckboy ha, Raymart. Sino si Raymart? Tingnan nyo ha, sa sobrang fuckboy nito, kahit sa kapwa lalaki, umiiral ang libob. 2 taon sila ni Raymart, di pag pinuepitan mo siya, may kisses na nauhulog. Yup. 2 taon, pinuepitan, kisses, nahulog, kadiri yun. Baka pag pinagsama-sama yung kisses, baka buo kayo ng Toblerone. Ang malupit doon, sa 2 taon pagsasama, Toblerone na buo imbis na bata. Ang malupit doon, nagpa-ultrasound pa ata. Tangina ka, bakla lang pala kinakantot mo, feeling fuckboy ka na. Ano ka, humahay din? Tapos tatapat ka sa akin, ako ang may-ari ng agency ng mga fuckboy, yan ang aking lilinawin. At wala akong maalala na nag-apply ka sa akin. Fuck you, wala ka pa natitikman na hymen. Pwede ba? Itigil mo na yung kakadakdak mo. Di ka na aangat balina pakpak mo. Di ko iindahin mga saksak mo. Ulan ka. Oo, lupa lang ako. Ano man lakas ng buhos mo, sa akin pa din ang bagsak mo. O ano? May power to? Yung totoo. May power to? Sino may karamdaman? Pagagalingin ko. Sino? Pakialalayan ng isang bulag na kapatid natin. Anong problema mo, kapatid? Bulag po ako. Alam ko, bulag ka. Tanggalin mo ngayon salamin. Dumilat ka. Ang pogi mo pala. Maraming salamat. Makakababa ka na, kapatid! Oh! Sino ba may karamdaman? Kagagalingin ko! Asan? Sino? I choose one. Anong problema mo, kapatid? Alam ko, pilay ka. Problema sa buhay, tinatanong ko, tanga. Ilakad mo. Master. Lumakad ka. Lumakad ka. Oh! Siguro naman, saksi na mismo ang inyong mga mata. Kayo na bahala humusga. Sino ba may power sa aming dalawa? Righteous one, pasensya ka na. Di kita mapapagaling. Kasi makalakad ka man, iining-iling. Ulit. Gagatawa ako dun ah. Tangina, Lil Jan. Natawa ako dun. Makalakad, iiling-iling. Sorry. Tawa talaga ako sobra. Sino ba may power sa aming dalawa? Righteous one, pasensya ka na. Di kita mapapagaling. Kasi makalakad ka man, iining-iling.
Takay na kwela yun ah. Ay, nako. So, ayun. Worst round ni Lil Jan para sa akin yung round 2 kasi sobrang naging flat yung round 2 ni Lil Jan. Round 1, okay pa yon, balance pa yung pagkaka-construct niya doon. Then, pagdating sa round 3, sabihin natin may mga activity pa na ginawa si EJ Power sa round 3 niya, pero yung jokes na nakapaloob sa round 3, ayun talaga yung pinaka naging sabihin natin, paano ko sabihin to? Yun yung pinaka naging weapon ni Lil Jan sa round 3 para mas umangat or makabalik sa pinaka battle, no? Kasi first 2 rounds naiwan na siya ni EJ Power. Then yung round 3 ay yung masasabi ko pinakamalakas na round ni Lil Jan. Dito niya pinasok yung activity, dito niya pinasok yung mga effective na jokes, 'di ba? So solid na round 3 para kay Lil Jan. Natawa ko doon sobra and props doon. Solid na round 3 yon. Malakas yon. Tignan natin EJ Power kung ano yung klaseng balik ang gagawin niya. Ulul! Subo mo yung titi ko. Kung mahusay ka magpagaling, ba't di mo napagaling yung sarili mo? Mga banat mo, sobrang wak. Ako si Alden Patrimonio, gwapong mahusay, dumakdak! Naalala pa ba itong mga atarantaduan na to? Ano yun? Get one and pass. Ano yun? Ay, gago, ano yun? So, sa mga... Hindi ko alam kung ano yun, pero sa mga nakapanood neto live or kung ano man yung naging balita nung time, ano yung nilabas ni EJ Power dito? Ano yung naka-print dun sa poster? Gusto mo? Gago. Ito'y salang kriminal, kaya simulan mo nang magsisi. Buelta Balentong 3, ginawa kong Operation Tule kasi nagkalat ang titi. Ay, gago. Round 3 game? Okay, fight. Parang alam ko na kung ano yun ah. Oras na para tanggalan ko ng binti si Voltes 5. Gusto mo makarinig ng katotohanan? Gusto mo makarinig ng katotohanan? Lahat na babatrip na sa'yo. Maraming nagsasabi sa akin, pa-VIP kasi masyado. Wak naman yung mga hinahain. Tapos sa battle, pikon ka pa. Yan ba yung sinasabi mo na talent? Nakakatawang ginagaya mo si John Cena pero wala ang attitude adjustment. At pakyo na lang kung mabigyan pa to ng laban ulit. Kahit sang anggulo tingnan, wala ang barang humagupit, wala ang linyang malakas. Dinadaan mo lang lagi sa kulit. How ironic na ikaw yung L na maliit pero linya mo hindi tuwid. Ano, okay. Hindi na gets? Slow? Buffering na ba sa mga linya malulupit? Well, di na ako magtataka, nasa Pilipinas na ako, shit. Mabagal internet. Panis yang si Lil Jan, huwag ka nang magaling, wala aligtas sa aking mga bala kahit may anting-anting isang datihan na walang dating. Datihan na walang narating, ikaw ang perpektong ehemplo ng veterano. Ayaw kong maging humanda kayo, wasak na to, mga bara ko, lahat natatak. Kaya natalo ako nung huling laban ko kasi kalaban ko pumadyak-padyak. Sa aking umati ka buong pirata, talsikang hinayupa. Palarong ko'y binamay ko sa amay ko, kaya pulbos ang hinayupa. Maging mainit na lugar, kaya kong mapalamig. Mga bangkay ay nang ilabot at tuluyang nanginig. Mas mababa sa sahig, malabo mo kong madaig. Dahil pag-awang bumadyak, buong daigdig mayayanig.
Yun ang literal na lobat. Gago. Gago, pumiyok. Sorry. Tawa ko. Ulit. Tonto ako sa ano na to, sa battle na to ah. Okay, game. Nang ilabot at tuluyang nang inig mas mababa sa sahig malabo mo kong madaig dahil pag-awang bumadyak buong daigdig mayayanig. Dahil lap trip gogi. Ngayon lang ako ulit nakatawa ng ganito sa battle. Okay. Game. Yun ang literal na lobat. Alam kong baboy ka na, pero mas bababuyin pa kita, Chong. Wawasain ko yung kepyas ng asawa mong amoy bagoong. Sabay papasaan ko ng higante kong talong para mas intense. Sabay dudurugin ko maninya. Boom! Kare-kare reference. Pagkatapos kong pagsawaan, bawat pisngi ng puwet niya may gasgas. Sabay labas ng dimples ko at pabebe-wave palabas. Durug na durug ka na, boy. Huwag ka nang magmatigas. O mas nauna ka nga sa akin, pero yung galing mo lipas. Anigma, sa susunod, itapat mo na ako sa kalabang malakas. Nang masulit-sulit ko naman yung bakasyon ko dito sa Pinas. Time din pag may time. Flip top, Vuelta Balenton. Yun, malinaw naman, klaro. EJ Power yung round 3. Strongest round ni Lil Jan yung round 3, pero grabe rin yung pag-angat ni EJ Power sa round 3 at masasabi ko na strongest round din ni EJ Power yun. At yun, nagsalpukan yung pinakamalakas na round nila sa battle, pero I think EJ Power got this round. Okay, so it's a 10-9 for me. So pinakamalakas na round ni Lil Jan to at pinakamalakas din na round ni EJ Power to. Okay, yun. So 24 points para kay Lil Jan, nakahabol siya kahit papaano kasi 8-7 tapos 15 yon tapos 9-24. Kay EJ Power naman is 9-10-10 29. So 5 points lang yung naging pero malayo pa rin, 29-25 all 3 rounds EJ Power. So yun. Yung round 3, hindi ko na masyado na-explain. Kita nyo naman, sobrang entertaining yung round 3 ni Lil Jan at sobrang entertaining din yung round 3 ni EJ Power. Nag-base na lang talaga ako sa pinaka performance. Pwede nga actually tie yun pero mas talaga, mas well-constructed kasi yung kay EJ Power plus may mga rebuttals pa. So, yun. 3, Lil Jon vs EJ Power. Grabe yung laban na yun. Mag-iayos pa beses para sa kanilang pareho. Ang boto, 3-2. Uy! Para EJ Power. Dikit. 3-2 yung score. So, ang galing. Dikit yung battle, no? Deserve ng dalawang battle MC na to na ganun yung score. Ang ganda nung palitan. Nagulat ako na 3-2 yung score. Akala ko magiging 5-0 in favor of EJ Power. Pero ako kasi boto ko nga, diba, EJ Power ako all 3 rounds. So I'm expecting na hindi na malayo talaga. Pero nagulat ako sa 3-2. And well deserved naman ng dalawang battle MC na yun. Kasi maganda rin talaga yung pinakitang performance ni Lil Jan sa battle na to. So yun, 3-2. EJ Power, congrats. Congrats kay EJ. Solid yung bakasyon sa Pinas, malakas. Marami pang tatalunin tong batang to. Congrats. Salamat. Lil Jan, veterano sa eksena.
Yo, sina-shoutouts ko yung mga tropa ko sa Colorado, sila Mark, sila... Isa ako sa bumoto kay EJ Power. Although, talagang mas magaling mag-deliver si Lil Jon. Mas nagustuhan ko yung mga lyrics ni EJ Power. Congrats sa kanila dalawa para sa isang napakalasak na laban. So, kay LJRP, ako ang pumili kay Lil Jon. Binasi ko siya sa jokes. Okay. Kasi dalawang klase ang battle. Mas angat yung joke o mas angat yung bars. Kanina mas angat yung joke, kaya binasi ko sa judge ko yung sa joke kasi mas angat ang joke nila. Sa round 3 sila tabla para sa akin. Sa round 2 binoto ko si Lil Jon dahil parehas sila ng jokes, parehas malakas, pero mas lumutang yung bars naman ni Lil Jon, kaya doon ko binasa sa bars yung sa second round kay Lil Jon yun. Pati yung sa round 1 si Lil Jon pa rin pinili ko dahil jokes kay Power, hinahanapan ko siya ng binild talaga na jokes, hindi yung nag-jokes ka lang na mas madami yung jokes lang sa hindi binild na jokes. Si Lil Jon, marami siyang nagawang ganun, konti ang jokes. Ayun, si Lil Jon ako sa round time. Lil Jon. Ang gulo nun, ha? Yo, Icarus, yung boto ko, binigay ko kay Lil Jon. Parehas deserving pero kailangan mamili. Yung round 1, binigay ko kay EJ Power. Yung round 2 and 3, binigay ko siya kay Lil Jon. Mas, para sa akin, mas masakit. Pero yung round 3, para sa akin, pantay lang pero di pwedeng OT, kaya live lang, sobrang live na lang, kaya yung round 3 binigay ko kay Lil Jon. So 2-1 for Lil Jon. Ha? Ganda ng laban na yun. Classic comedy battle. Pareho silang comedy pero para sa akin kasi si EJ Power mas witty tsaka mas technical. Okay yung ginawa ni Lil Jon, yung pinagaling niya yung bulag tsaka pilay, pero naribat ni Lil Jon yun eh. Para sa akin, round 1 to 3, EJ Power. Si Plasma pa yung kaparehas natin na rounds 1, 2, 3 EJ Power. Okay. Balay the pricing, batch 1. Para sa akin, dikit yung laban. Nagkakatanong na lang talaga sa preference ng mga judge. Para sa akin, binigay ko kay EJ Power. Kumbaga, mas natripan ko yung mga laro niya, yung mga bali niya sa mga techniques. Pero para sa akin, dikit talaga yung laban. Kaya shoutouts pa rin kay Lil Jon. So, yun, no? Overall na lang ata si Balakid, pero binoto niya si EJ Power. So, yun, deserve ng dalawang MC yung ganong score na 3-2. Pero, yun, sobrang nakakatuwa yung battle. Tangina, 7 years ago na yung battle, pero kung paano ko siya napanood, parang, alam mo yun, kaka-upload lang, parang ganoon. So, yun, congrats na natawa ako doon, na-entertain ako sa battle, and hindi ko na malaya na almost 50 minutes na pala yung vid natin. And, ayun, shoutout kay Joe Benson Dallas sa request mo na to. Siyempre, kung hindi mo na-request, hindi ko ito mapanood na. So, thank you. Shoutout sa'yo, Joe Benson Dallas. Lil Jon vs EJ Power. So, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.